Nagsasawa ka na ba kakabayad ng tax? Every month yung binabayaran ng tax, malaki siya. Magkano na kaya lahat ang naibayad mo? Kasi parang, wala lang, parang nagbabayad ka lang ng tax dahil responsibilidad mo. Pumunta lang daw kami dito sa New Zealand na nagbabayad ng mga bills, nagbabayad ng mga renta ng bahay, at saka ibang mga babayarin. Kabayan, ilang taon pa lang tayo ay nagbabayad na tayo ng tax. Ito ay binabawas sa ating mga sahod, ipinapataw sa ating negosyo at ari-arian, at idinagdag sa presyo ng ating mga bilihin. At saan lupalop ka man ang mundo makakarating, tila buntot itong nakasunod sa iyo. Nakilala ko ang mag-asawang Hazel at Joe Chris, mga Pinoy migrant workers, na doble-doble di umano ngayon ang binabayarang tax sa bansang New Zealand. Pero never di umano nilang pinagsisisihan ito. Pangarap ko talaga dati abroad. Well, at first, wala talagang plano mag-abroad. Noong 2019, iniwan ni Hazel ang kanyang lumalago na sana noong cake shop business sa Cagayan de Oro sa atin sa Pilipinas. Yung shop ko nakaka-open lang ng 1 taon, bali, ginip up ko na lang para sa kanya para magkasama kami dito sa New Zealand. Kung babalikan, mahirap din daw yung kanilang naging desisyon na iwanan ang Pilipinas. Pero noong naranasan na nila mismo ang pamumuhay sa New Zealand, napagtanto nila na tama ang kanilang naging desisyon. So we decided na na dito na lang lirahan sa New Zealand dahil sa, let's say, yung sa sahod, compare sa Pilipinas, tapos dito parang ang pagod mo, parang hindi worth it i-compare dito na kahit pagod ka, pero nakikita mo naman yung mga pinaghirapan mo. Oo nga, pagod ka, may binabayaran ka, pero parang napipil mo na parang maginhawa ang buhay. Doble-doble man ang binabayaran nilang buwis dito, sulit na sulit naman daw ito. Ramdam na ramdam di umano kasi nila ang bawat sentimo ng binabayaran nilang buwis. Lalo na noong ang mag-asawa ay nakasalubong ng disgrasya sa kalsada. Yung sa akin, yung pagpunta ko dito, ano pa ang visa ko noon, visitor's visa. Tapos, there was a time na nadisgrasya kami, car accident, tapos nabalian ako ng 5 ribs. So, parang kinabahan ako kasi tourist visa pa ako, pero under partnership. So, akala ko magbabayad kami ng hospitalization dahil nga sa visa ko. Nung nalaman namin na hindi, dahil partner kami, under ako sa libre yung hospitalization. So, wala kami nagastos kahit isang duling, no? So, isa yun sa na-appreciate ko dito na sobrang galing yung healthcare nila i-compare sa atin sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas yun nangyari, siguro maliit na silong kalahating milyon yung magastos. Nadagdag pa yung nanganak si Hazel at nagkaroon ng komplikasyon yung bata na ayon sa mag-asawa, hindi siguro bababa sa 1 milyong piso ang sanay na gastos. Yung baby namin kasi, yung pinanganak, may condition siya, ang health condition. Kung doon ako sa Pilipinas nanganak, tapos inoperahan kasi siya, siguro hindi ibababa sa 1 milyon yung babayaran namin. Pero dito, kahit isang $1, hindi kami nagbayad, wala kaming binayaran. Pati paggamit ng ambulansya at mga paunang gamit ng kanyang baby, sinagot lahat ng gobyerno ng New Zealand. From milk, from nappy or diaper, ang mga essential, daily essential, they provided us sa hospital. Sa food namin. Yeah, sa food. Tapos yung may libreng room doon, parent room. Bukod sa libreng pagpapa-ospital at panganganak, ilang beses na din daw silang nakakuha ng libreng gamot para sa iba't ibang sakit dito sa New Zealand. Kahit anong klaseng gamot, wala kaming binabayaran. Kahit ilang piraso pa yon, ointment or kahit anong wala kaming binabayaran. Pupunta ka lang sa pharmacy, tapos sabihin mo lang yung pangalan mo, tapos yun na, ibigay na sa'yo yung gamot. Walang babayaran kahit $1. Libre din ang pag-aaral ng mga bata mula daycare hanggang high school.
Tapos free education for kids. Education for kids. From kung let's say kung ako nagtatrabaho ako tapos yung baby ko gusto kong ilagay sa daycare, may free na 20 hours ang government ang mag-shoulder nun, and the rest of 20 hours ako na magbabayad. At nagbibigay ang kanilang gobyerno dito ng pautang para sa mga nag-aaral sa kolehiyo. May mga lugar din sa New Zealand na libre at unlimited ang malamig na tubig. Tubig naman dito libre talaga sa Wellington. Sa Wellington lang. Walang babayaran, wala kaming binabayaran sa tubig, libre. Yung mga nawala ng trabaho ay binibigyan pa ng cash allowance at tinutulungan na makahanap ng trabaho. Yun namang nagretero na ay nakakatanggap ng halos $1,000 2 beses sa isang buwan. Ang mga matatanda na iniwan sa mga home care ay nakakakuha din ng suporta. Libre din ang pagpasok sa halos lahat ng mga library, mga pasyalan at mga museum dito sa New Zealand. Iilan lang daw yan sa mga natatanggap na mga benepisyo at serbisyo galing sa mga ibinabayad na tax. Kung tutuusin, halos parehas lang ang pinababayarang tax dito sa New Zealand at sa Pilipinas. Malaki ang kinikita ng government natin sa tax dahil nga ang population natin sa Pilipinas is sobrang dami, di ba? Pero ayon na rin sa mag-asawang Hazel at Joe Chris, malayong malayo ang agwat ng dalawang bansa pagdating sa mga proyekto at serbisyo at kung paano nakakarating o nararamdaman ang mga ito bilang balik sa kanilang ibinabayad. Compare mo talaga ang life dito at sa Pilipinas, magkaiba talaga. Yung ibang serbisyo kasi nila, hindi nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan natin. Hindi na maabot doon sa like sa mga probinsya, malayong lugar. Malayong lugar. Para nakapokus lang sa mga malalaking Mga cities. Ito pat nakapanayam din natin ang iba pang mga kababayan dito sa New Zealand. Kung sulit din ba para sa kanila ang binabayaran nilang tax? Bago pa lang ako dito sa New Zealand, pero sa mga naririnig ko, maganda naman yung pagbabayad ng tax dito kasi magagamit mo siya. Like sa health, kung may mangyari sa'yo, magpapacheck up ka sa hospital, libre lahat. And then, mas siya, kung may pamilya ka, mas magagamit mo siya kung may pamilya ka kasi free yung studies, yung education, hospitalization, pag mga anak ka. Tapos pag may mangyari sa anak mo or sa inyo as a family, so magagamit mo lahat. Tapos sabi nga nila sa mga matagal na dito, may tax refund din. Which hindi ko yun naramdaman sa Pinas before nung nagbabayad ako ng tax. Mostly nasa ibang mga bagay, and mas maganda talaga kapag inuuna yung health ng tao kasi yun lang naman yung kailangan natin 'di ba? Para makapagtrabaho ng maayos. For me, it's worth it naman kasi tulad yung sa hospitalization, wala kang babayaran, libre. Ako na-operahan ako dito sa appendix. Tumawag lang ako ng hotline na emergency hotline dito, yung 111. Not even 5 minutes, nandyan na yung ambulance. Tapos diretso na ng Wellington Hospital. Tapos pagdating sa Wellington Hospital, talagang inasikaso nila ako lahat kung ano yung nararamdaman mo, ganyan. Tapos, dahil alam na nila kung ano yung findings ng mararamdaman ko, check-in, opera agad, tapos mga ilang araw, labas na. So ako, isip ko, may babayaran ako, ganun. Pero as resident ng New Zealand, wala akong binayaran kahit na 5, tapos yung gamot, libre. So, yun yung mga tax na binabayaran natin dito, pero napakikinabangan natin. As in talagang para sa tao yun. Tapos yung mga yun, libreng tubig, ganyan. Parte rin yun ng tax ng government na para maibigay ng libre sa tao. So, for me, it's worth it. Worth it yung tax na binabayaran para sa para sa mamamayan ng New Zealand. Yun.
binabayad ng tax, bumabalik din sa'yo dahil libre sa ano mo, sa hospital mo, pati sa school ng mga bata, libre din. Yung mga facilities nila, karamihan, puros naman libre dito, hindi katulad sa atin. Pag-CR ka lang sa atin, hindi bayad. Dito, halos lahat. Hindi bayad sa atin. Pangalan niyo po? Ako nga pala si Bernard Sablan. At Agnes, tagasan kayo sa Pilipinas, kabayan? sa ano kami, Malolos, Bulacan. Bulacan. Tas Pero dito? Tubo kami Manila. Tapos dito po? Wellington kami. Upper half. Alright, maraming salamat, kabayan. Thank you din. Mas maganda yung pagbabayad ng tax dito kumpara sa Pilipinas. Kasi dito, parang naiipon mo lang yun eh. Naiipon mo lang. So, in the end of the day, makukuha mo din yun. Pag every year kasi, nakaka-receive ka ng tax refund, so worth it siya. Tingin ko sulit naman kahit na papalo kasi nakikita mo yung mga kalsada maganda, yung kapaligiran mo malinis, mga kumpleto ng basurahan sa mga paligid, may mga taong kumukuha. Depende siguro kasi yung Wellington Council naman, dito ako sa Wellington, New Zealand, yun lang. Pangalan natin, kabayan? Israel, Taga saan sa Pilipinas? taga Bulacan, Tapos dito? dito sa Wellington, Johnsonville. Alright, maraming salamat, kabayan. Ang tax ay mandatory o sa pilitan. Pwede ka pa ngang magmulta o makulong kung hindi mo ito babayaran. Magbayad ka lang ng magbayad ng tax, hawak ng gobyerno ang kapalaran kung saan ito mapupunta. Kung ito ba ay mapupunta sa mga pampublikong serbisyo at mga proyekto, o makikita mo na lang na ang iyong pinagpaguran ang siya palang nagpapataba sa bulsa ng mga kawatan. Simple lang, corruption. Kasi sa atin, parang 'di ba, parang yung tax na binabayaran natin, parang ang mga ibang parang selective lang ang nakaka-benefit. Pinipili lang nila yung... Parang ganun. Especially sa mga nasa mga bundok, wala silang yung malalayong paanan, lugar, yun. daan, walang mga clinic. So parang selective lang yung nakaramdam. Ikaw, sang lupalop ka man ng mundo ngayon, sulit din ba ang pagbabayad mo ng tax? Kung sulit, i-tax pa more. Kung hindi naman, may magagawa pa ba tayo? Master Pinoy po. Huwag kalimutang mag-react, mag-comment, mag-share at mag-follow para suportahan ang Master Pinoy. Layunin ko po na makatulong sa mga Pilipino upang makawala sa rehas ng kahirapan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap at pagsisikap para sa bansang Pilipinas.